ba ng pagtanda ang pagkalagas at pagnipis ng ating mga buhok? Pero senyales din ba ito ng ibang sakit? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasama ang aking paboritong resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dibs! And good morning din po, mga kapatid. Ako, Mommy Dibs, bago natin pag-usapan yan, mga kapatid, panoorin muna natin to. Kapag nagkakaedad na, nagiging problema natin ang pagnipis o paggalagas ng ating mga buhok. Kagaya na lang ng 68 years old na si Dayanita. Nung nagtatrabaho pa ako, napansin ko na manipis na yung buhok ko. Nasa lahi namin kalbo dito sa gitna. Dahil nasa lahi raw nila ang pagnipis ng buhok, pinabayaan na lang ito ni Dayanita. Di ko na pinapansin kasi sabi ko, bayaan mo na kasi nagkakaedad na naman ako eh. Hindi na naman kailangan na kumapal pa ang buhok ko eh. Ano nga ba ang solusyon sa nalalagas na buhok? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. Okay, ang mahiwagang tanong, Doc. Kasi, di ba, minsan pag naglilinis, makikita mo, grabe naman yung buhok. Sobrang lagas. So, hindi mo malaman kung sinong parte ng pamilya mo ang naglalagas ng buhok. Normal lang ba ang maglagas ng buhok araw-araw? At kung normal ito, ilang strands ba ang itinuturing natin na normal? Ayan, good question, Mommy Dibs. Ang sagot ay oo, normal lang ang pagkalagas ng buhok araw-araw. Sa katunayan, Mommy Dibs, ang bawat tao ay nawawalan ng 50 to 100 strands ng buhok kada araw. Kasi ito talaga ay bahagi na ng natural na hair growth cycle natin. Ano naman yung mga palatandaan? Kasi 'di ba, I was just telling you na yung asawa ko, ang swerte niya kasi ang kapal pa ng buhok talaga ni Papa B at walang pagnipis ha. Pag ginaganon ko yung hair niya, sabi ko, grabe, ang galing naman, magsi-50 na si Papa B next year. Ano ba yung palatandaan talaga ng tunay na paglalagas or pagnipis ng buhok? Ayan, so meron tayong mga palatandaan, Mommy Dibs. Unang-una, mas marami sa normal yung nalalagas na buhok. Di ba sinabi natin nasa 50 to 100 every day? So kapag mas marami dyan, yun na yung mga palatandaan, isa sa mga palatandaan. So makikita natin, kunwari sa ating suklay, sa unan, sa mga shower drain, so mga ganyan. Mas madali din makita yung anit natin. Parang medyo aninag mo na, kumbaga yung balat. Aninag mo na, kitang-kita na siya. Tapos, nagkakaroon na rin ng receding hairline, lalong-lalo na sa mga lalaki, Mommy Dibs. Tapos, meron na din mga bald patches, pagkakaroon ng pagkapanot sa iba't ibang bahagi ng anit. Okay. Ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit numinipis or nalalagas yung buhok natin? Ayan, marami talagang dahilan yan, Mommy Dibs. Unang-una na dyan yung hormonal changes. So kapag nag-undergo ng pagbubuntis o kaya menopause yung isang tao, pangalawa yung genetics o kaya nasa lahi na talaga. Tapos pangatlo, Mommy Dibs, dyan yung stress. So kapag nai-stress ang isang tao, mapapansin mo maglalagas na yung mga buhok mo. Pwede din dyan ang kakulangan sa nutrisyon, kagaya ng iron, zinc, biotin, mga B-complex. Tapos pwede din yung mga medical conditions kagaya ng thyroid disorders at saka mga autoimmune diseases. Agree ako dyan kasi ako talaga, share ko sa inyo, umiinom talaga ako ng biotin at saka zinc. Yes. Oo. Eto, kailan dapat magpakonsulta sa doktor kapag napapansin mo na labis na yung paglalagas ng iyong buhok? Ayan, so pwede na tayong magpakonsulta kapag napansin mo yung mga senyales kagaya ng labis na paglalagas. Tapos kapag meron ka ng bald spots sa iyong buhok, pwede ka na magpakonsulta. Lalong-lalo na kung meron na yung pamumula, pangangati, at saka pagsusugat. Doc, meron bang kinalaman ang hair loss at thinning ng buhok sa iba pang medical na kondisyon? Ayan, so meron talaga yan, Mommy Dibs. Meron tayong mga kondisyon na nakaka-apekto dyan, kagaya ng thyroid disorders, mga autoimmune diseases, pwede din ang lupus. Ayan yung sinabi natin kanina, nutritional deficiencies, kulang sa zinc, iron, biotin. Ito din chronic stress. Or pag sinabi kasing chronic, yung pangmatagalan. Hindi natatapos. Totoo yan, marami nakaka-experience yan, Mommy Dibs. At saka pwede din dyan ang scalp infections. Yun. Okay, since napag-usapan na natin yung mga sanhi, saan ito nakukuha, ano-ano naman, Doc, yung mga available na mga treatments para sa hair loss, hair thinning, or medical man yan, or cosmetic? Ayan, so marami talaga tayong mga gamot dyan. Pero bago natin gamitin yan, napaka-importante magpakonsulta muna sa doktor.
doktor. Huwag po tayong mag-self-medicate. Tapos pwede po kaming magbigay ng minoxidil topical solution. So pwede po yan i-spray. Tapos pwede din po ang finasteride, so iniinom po yan. Tapos pwede din kaming mag-recommend ng PRP therapy sa mga clinics. Tapos sa bahay, pwede po tayong gumamit ng mga hair thickening shampoos. At saka sa malalang kondisyon na Mommy Dames, andyan ang papasok ang hair transplant. Alam mo, meron ako, Doc, na nakikita dati. Nung numipis yung hair ko during kadenang ginto, ang shampoo ko noon ay Gugo. Gugo. Oo, yung parang may, ano yung sa probinsya? Oo, yeah. Yung parang niyog. Parang gano'n eh. Effective din yan, Mommy Dames. Oo. Ano-ano naman, Doc, yung mga paraan para mapanatili natin na malusog at yung, ako baga parang healthy ang scalp and hair natin para maiwasan lumipis ito? Meron tayong tips sa ating mga kapatid. So, kumain po tayo ng masusustansyang pagkain. Iwasan din po natin ang labis na init at chemical damage. Pahingalin po rin po tayo pag may time at saka dapat importante stress management, Mommy Dames. And iwasan din po natin ang labis na paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ayun, Wala kasi talagang hindi magandang talaga. dulot yan. Oo. Naku, ito na, Doc, kasi 'di ba kahapon kinongratulate kita because I heard fantastic news. I know, syempre dito sa Good Morning Kapatid, very, very proud kami sa'yo. Eto, balita ko ay lilipad ka na naman soon. I-promote natin kung saan ka pupunta. Yes, I'm inviting our medical professionals. Isa po ako sa mga speakers doon sa Lisbon, Portugal. Ito po yung 70th 5cc World Congress on Dermatology and Medical Aesthetics. Kita-kita po tayo doon. Grabe, napaka-social talaga ng resident morning doctor natin. Lisbon, Portugal. Yes. Doc, huwag mo kalimutan naman pasalubong. Oo naman, matik na yan, Mami. At congratulations once Thank you. again. Maraming salamat, Dr. Richard Gadiasa. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.